Para sa maraming Pilipinong senior, ang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pagpunta sa ibang lugar. Ito ay pagkakataon upang muling maranasan ang kasiyahan ng buhay, makita ang mga kaibigan at pamilya, at ma-refresh ang katawan at isip. Ngunit sa kabila ng saya ng biyahe, madalas na nakakaligtaan ng mga nakatatanda. Ang kanilang mga karapatan sa paglalakbay, lalo na sa mga airport at airline, maraming senior ang natatakot o nahihirapang magtanong. Iniisip na baka makasagasa sila sa ibang pasahero o baka abalahin nila ang staff. Ngunit sa katotohanan, may mga legal at praktikal na karapatan ang bawat senior na dapat nilang malaman para maging mas magaan at ligtas ang kanilang paglalakbay. Iyon sa ibang pakoral, tulad ng isinagawa ng International Air Transport Association at Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP). Ang mga nakatatanda ay may mas mataas na pangangailangan sa assistance sa mobility, priority seating at health-related accommodations. Sa karanasan ng maraming Pilipino, ang simpleng kaalaman sa mga karapatang ito ay makakaiwas sa stress at aksidente sa airport. Halimbawa, si Aling Nena 72, taong gulang mula sa Cebu ay minsang na-late sa boarding dahil hindi niya alam na may priority line para sa mga senior. Sa oras na alam niya ang karapatan, naging mas maayos at mabilis ang kanyang pag-check-in at ramdam niya ang respeto at dignidad bilang isang senior. Sa video na ito, tatalakayin natin ang nakalimutan karapatan ng mga senior sa paglalakbay. Mga karapatang madalas hindi ipinapakita ng mga airport o airline ngunit mahalaga upang maging komportable, ligtas at magaan ang paglalakbay ng ating mga kababayan na nasa senior age. Bibigyan natin ng halimbawa, research-based tips at practical advice upang kahit sino sa edad 60 pataas ay maramdaman ang kaling at respeto habang nagbibiyahe na naaayon sa kultura ng pamilyang Pilipino na laging nagmamalasakit sa isa't isa. Una, karapatan sa priority check-in at boarding. Isa sa pinakaunang nakalimutang karapatan ng mga senior ay ang priority check-in at boarding. Maraming airport sa Pilipinas tulad ng Ninoy Aquino International Airport at Mactan, Cebu. International Airport ay may linya para sa mga senior. Ngunit hindi lahat ay alam o ipinapakita ito sa signage. Ayon sa CAAP, sinusuportahan ng batas at mga airline policies ang ganitong hakbang upang mabawasan ang physical na stress at fatigue sa mga nakatatanda. Sa personal na karanasan, maraming Pilipinong senior ang nahihirapan sa pagdala ng malalaking bag o sa paghanap ng tamang counter sa rush hour. Si Mang Jose 68 ay naglakad ng higit sa metro mula sa parking area hanggang sa terminal at napagod siya bago pa man magsimula ang boarding. Kung alam niya ang karapatan sa priority check-in, maiiwasan sana niya ang labis na pagod at posibleng panganib sa kalusugan. Bukod sa convenience, may psychological benefit din ang priority boarding. Ayon sa pag-aaral sa Journal of Aging and Health, ang stress sa airport ay maaaring magpataas ng blood pressure at magdulot ng anxiety sa mga senior. Kaya't ang simpleng kaalaman na maaari silang mauna sa pila ay nagbibigay ng mental calmness at sense of respect. Practical tips. Bago ang flight, siguraduhing i-request ang assistance for senior sa airline at ipakita ang senior ID kung kinailang makipag-communicate sa staff upang masigurong ma-prioritize sa boarding. Para sa mga Pilipino na may pamilya, pagkantapanding practice na may kasama na mag-aasikaso sa mga bag at ticket, ngunit hindi ito pumapalit sa karapatan ng senior mismo. Ang priority check-in at boarding ay hindi lang convenience. Ito ay karapatan at proteksyon sa kalusugan. Pangalawa, karapatan sa assistance sa mobility. Maraming senior ang may limitadong mobility o may kondisyon sa kaso-kasuan, puso o baga. Sa ganitong sitwasyon, may karapatan ang bawat senior sa mobility assistance sa airport tulad ng wheelchair, electric carts o assistant staff mula sa check-in hanggang boarding gate. Ayon sa AYATA, ang mga airline ay may obligasyon na magbigay ng ganitong serbisyo kapag hiningi at ito ay libre. Sa Pilipinas, marami pa ring senior ang hindi alam ito. Halimbawa, si Aling Luming 74 mula sa Davao ay naglakad ng mahigit 1 kilometro sa terminal, dala ang mabigat na bag at nadapa sa hagdan. Sa kabutihang palad, may staff na nag-assist sa kanya pagkatapos. Ngunit kung alam niya ang karapatan sa mobility assistance, maiiwasan sana ang panganib at aksidente. Research sa Journal of Transport and Health ay nagpapakita na ang physical fatigue at stress sa airport ay maaaring mag-trigger ng heart problems at falls sa senior population. Kaya't mahalaga na bago pa man bumiyahe, i-request ang assistance sa airline o airport counter. Ang simpleng
Pagpapareserve ng wheelchair o assistant staff ay nakakaiwas sa injury, nagbabawas ng stress at nagbibigay ng dignidad. Practical tip, magdala ng senior ID at medical records kung may kondisyon para ma-prioritize ang assistance. Sa kultura ng Pilipino, karaniwan ang pamilya nakasama sa biyahe. Magandang practice na may kasama na makakatulong sa komunikasyon sa staff. Ngunit ang senior mismo ay may legal right na humiling ng mobility assistance. Ang mobility assistance ay hindi lamang convenience. Ito ay karapatan na nagproprotekta sa kalusugan at seguridad ng bawat senior at nagbibigay ng kapayapaan ng isip habang naglalakbay. Pangatlo, karapatan sa extra legroom at comfortable sitting. Maraming senior ang nakakaranas ng pananakit ng likod, tuhod at leeg sa mahahabang biyahe. Sa airline, may karapatan ang senior passengers sa special seating. Arrangements tulad ng aisle seat, extra legroom o seats malapit sa banyo, lalo na kung may medical necessity. Sa karanasan ni Mang Tonyo, 70s mula sa Iloilo sa isang 3-hour flight papuntang Manila, nakaupo siya sa regular window seat at napagod sa mahigpit na legroom. Kung alam niya na maaari siyang mag-request ng easel seat na malapit sa banyo, magiging mas komportable kanyang biyahe. Study sa Journal of Travel Medicine ay nagsasabing ang comfortable seating ay nakakaiwas sa deep vein thrombosis, DVT at joint pain lalo na sa mga senior. Practical tip, mag-request ng seat preference agad sa pag-book ng ticket at ipaliwanag kung may medical reason. Sa Pilipinas, kadalasan ay nakikiusap sa airline staff at kapag alam nila ang karapatan, kadalasan ay maayos ang seating arrangement. Huwag mahiya. Ito ay legal at safety-related right. Ang komportableng upuan ay hindi luho. Ito ay kaligtasan, proteksyon sa kalusugan at dignidad ng senior passenger. Pang-apat, karapatan sa free or assisted baggage handling. Maraming senior ang nahihirapang buhatin ng mabibigat na bagahe. Ayon sa airline policies, may karapatan ng senior passengers na humiling ng baggage assistance o kahit priority, luggage handling. Halimbawa, si Aling Rosa Tubandua ay naglakad kasama ang 3 malalaking maleta papunta sa check-in counter sa NIA Terminal. 3. Kung alam niya ang karapatan sa baggage assistance, hindi sana siya napagod at nalangan sa pila. Study sa Journal of Aging Research ay nagsasabing ang labis na pagdadala ng mabigat na bagay ay maaaring magdulot ng falls at back injuries sa senior kaya at critical ang tulong. Practical tip, i-request sa check counter ang assistant sa pagbuhat ng bagahe at ipakita ang senior ID. Para sa mga Pilipino, karaniwang may kasama pero mahalagang ipaalam na ito ay karapatan ng senior mismo, hindi ng kasama lamang. Ang baggage assistance ay nagpapakita ng respeto sa senior, nakakaiwas sa injury at nagpapagaan sa kanilang biyahe. Panglima, karapatan sa medical assistance at emergency protocols. May karapatan ang bawat senior ng manghingi ng medical assistance sa airport. At during flight lalo na kung may chronic conditions tulad ng hypertension, diabetes o heart disease. Yun sa WHO at IATA guidelines. Ang airline staff ay dapat may basic training sa medical, emergencies at may access sa medical kits. Si Mang Delphine, 68 na may hypertension ay minsang nakaramdam ng panghihina sa boarding gate. Kung alam niya ang karapatan sa medical assistance, agad sana siyang natulungan. Research sa International Journal of Geriatric Medicine ay nagsasabing ang senior passengers na may access sa medical care sa airport ay mas mababa ang risk ng komplikasyon. Practical tip, magdala ng medication, senior ID at medical information. Ipaliwanag sa staff ang kondisyon bago umalis. Sa kultura ng Pilipino, mahalaga ang pagpapakita ng respeto sa health personnel. Ngunit hindi nito pinapalitan ang legal right ng senior na humingi ng tulong. Medical assistance ay hindi optional. Ito ay karapatan at proteksyon sa kaligtasan ng buhay ng senior travel. Pang-anim, karapatan sa assistance sa security screening. Maraming senior ang natatakot o nahihirapang dumaan sa security screening sa airport dahil sa metal detectors, mahabang pila at strict procedures. Ayon sa IATA at CAP guidelines, may karapatan ng senior passengers na humiling ng assistance or alternative screening methods gaya ng handheld, metal detector o pat-down na mas maingat at maayos. Si Aling Benita, 75 mula sa Bicol ay minsang nakaramdam ng panic habang dumadaan sa security scanner dahil sa arthritis at mahina ang binti. Kung alam niya na maa siyang humingi ng assistance o priority lane, mas maayos sana ang kanyang karanasan. Research sa Journal of Aging and Physical Activity ay nagpapakita na ang physical stress at anxiety sa airport security ay maaaring
mag-trigger ng joint pain, fatigue at heart problems sa senior passengers. Practical tip: ipahayag ang kondisyon sa security staff bago dumaan sa screening at humiling ng assistance for seniors. Sa kultura ng Pilipino, kadalasang ay kasama ang pamilya, ngunit ang senior mismo ang may karapatan na humiling ng tulong. Maraming airport sa Pilipinas tulad ng NAI ay may assisted screening lanes, ngunit hindi ito ipinapakita sa lahat ng signage, kaya mahalagang magtanong. Ang tamang security assistance ay hindi lamang convenience, dahil karapatan na nagpoprotekta sa kalusugan, dignity at kaligtasan ng bawat senior passenger. Pangito, karapatan sa extra assistance sa boarding at disembarking. Bukod sa priority boarding, may karapatan ng senior passengers sa extra assistance habang bumapasok at bumababa sa eroplano, lalo na kung may mobility issues or medical conditions. Airlines ay obligadong magbigay ng jet bridge assistance, wheelchair push o escort sa baggage claim kung hihilingin. Si Mang Ernesto 70 mula sa Pampanga ay minsang nahirapang bumaba sa hagdan ng eroplano sa isang provincial flight. Kung alam niya ang karapatan sa assistance, hindi sana siya nadapa at nanganib. Studies sa Journal of Transport and Health ay nagpapakita na falls at injuries sa senior passengers habang nagdidisembark ay karaniwang sanhi ng kakulangan sa assistance, at ito ay maiiwasan sa pamamagitan ng simpleng request. Practical tip: mag-request sa flight attendant bago umalis ang eroplano at ipaalam ang kondisyon. Sa Pilipinas, maraming pamilya ang kasama, ngunit ang airline staff ay may obligasyon na magbigay ng assistance sa senior passenger mismo. Ang extra assistance sa boarding at disembarking ay hindi luho. Ito ay karapatan para sa kaligtasan, dignidad at peace of mind ng senior travelers. Pangwalo, karapatan sa priority baggage claim. Pagdating sa destinasyon, may karapatan ng senior passengers na priority baggage claim upang hindi na sila maghintay ng matagal sa baggage, carousel na maaaring magdulot ng fatigue o stress. Si Aling Marites 73 mula sa Mindoro ay minsang tumayo ng mahigit 30 minutos sa baggage carousel habang pagod at may high blood pressure. Kung alam niya na maaari siyang humiling ng priority baggage claim, mas komportable at ligtas sana ang kanyang experience. Research sa International Journal of Geriatrics and Gerontology ay nagpapakita na ang physical strain habang nag-aantay sa baggage claim ay nakakaapekto sa blood pressure at joints ng senior passengers. Practical tip: mag-request sa airline staff bago ang senior ID. Sa kultura ng Pilipino, kadalasang may kasama na nag-aasikaso, pero ang senior mismo ay may legal rights sa priority claim. Ang priority baggage claim ay karapatan na nagpapagaan sa senior traveler, nagbibigay ng dignity at nakakaiwas sa physical stress at injury. Pangsiam, karapatan sa dietary at special meals. Maraming senior ang may dietary restrictions dahil sa kondisyon tulad ng diabetes, hypertension o allergies. Ayon sa IATA, may karapatan ang senior passengers na humiling ng special meals tulad ng low sodium, low sugar or diabetic meals kung booked in advance. Si Mang Ramon 71 ay diabetic at hindi nakapag-request ng special meal sa isang flight. Nagdulot ito ng blood sugar fluctuations at discomfort sa biyahe. Study sa Journal of Nutrition, Health and Aging ay nagsasabing proper dietary accommodation sa flights ay nakakaiwas sa hypoglycemia, digestive issues at overall discomfort ng senior passengers. Practical tip: mag-book ng special meal online o tawagan ng airline bago ang flight at ipaliwanag ang dietary restriction. Sa Pilipinas, mahalaga ang pakikipag-communicate sa staff ng maayos, ngunit hindi ito pumapalit sa legal right ng senior. Ang dietary accommodations ay hindi luho. Ito ay karapatan para sa kalusugan at well-being ng senior travelers. Pangsamp, karapatan sa respect, patience at awareness. Huling ngunit pinakamahalaga, may karapatan ang bawat senior passenger sa respeto, patience at awareness mula sa airline staff at ibang pasahero. Ayon sa research sa gerontology journals, ang social respect at dignified treatment sa senior ay may direktang epekto sa mental health, stress level at overall travel experience. Sa personal na karanasan, si Aling Nenita 74 ay minsang nakaranas ng mahabang pila at rude staff sa domestic flight. Kapag alam ng mga senior na may karapatan silang tratuhin ng may respeto, maaari silang mag-request ng assistance o makipag-communicate sa customer service para maiwasan ang stressful situation. Sa kultura ng Pilipino, mahalaga ang pakikipagkapwa-tao.
Ngunit ito ay karapatan ng senior na hindi lamang umaasa sa kabaitan ng iba. Ito ay legal at moral right. Practical tip, panatilihing mahinahon at malinaw. Ang komunikasyon at huwag mahiyang ipahayag ang karapatan sa dignified treatment. Ang awareness ng senior rights ay nakakapagpagaan sa stress, nagpapabuti ng mental well-being at nagbibigay ng sense of empowerment. Ang respeto at awareness ay karapatan, protection at mental support para sa senior passengers. Isang pundasyon upang maging positibo at ligtas ang bawat biyahe. Pangwakas na kaisipan. Ang paglalakbay sa edad ng senior ay hindi dapat maging stress o panganib. May mga nakalimutang karapatan na nagpoprotekta sa kalusugan, dignidad at comfort ng bawat senior traveler. Sa Pilipinas, mahalaga ang kultura ng pamilya at pakikitungo ng maayos sa nakatatanda. Ngunit ang bawat senior ay may legal at moral right na maging komportable, ligtas at respetado sa bawat hakbang ng paglalakbay. Alamin ang iyong karapatan. Huwag mahihiya na humingi ng tulong at planuhin ang bawat biyahe ng may kaalaman. Sa ganitong paraan, ang bawat senior ay maaaring maglakbay ng may kapayapaan ng isip, kalusugan at saya. Katulad ng nararapat sa lahat ng Pilipino na karapat-dapat sa malasakit at respeto sa kanilang ginuwang taon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na